mahalagang aspeto sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao ang pag-commute para magtrabaho, magnegosyo o ano pa mang personal na dahilan. Kaya naman malaking bagay ang pagkakaroon ng mga kalsada at iba't ibang uri ng transportasyon para makarating sa kinaroroonan. Kumustahin natin ang sistema ng transportasyon sa Pilipinas at alamin natin kung ano-ano ang mga problemang ating kinakaharap at mga posibleng solusyon dito sa episode ng The Veronica Chronicles na pinamagatang Pagtahak sa Daan ni Juan. Alas 5:30 ng umaga, umalis sa Pampanga ang estudyanteng si Janiel Cudia para kumuha ng kanyang college entrance exam sa Makati. Alas 6:30 na nang makarating siya sa North EDSA station ng MRT. Mga 2 hours kaming nagbabiyahe papunta Makati. So, pag sasakay pa kami ng MRT, hindi pa namin makalkula kung makakapunta ba kami agad or hindi. At dahil alas 8 pa naman nakaschedule ang kanyang exam, kampante siyang makakarating sa takdang oras. Pero hindi akalain ni Janiel, aabutin pala siya ng siyam-siyam sa pagbili pa lamang ng ticket. Maraming tao, crowded, lalo na pag nakasakay ka na kasi yung mga taga dito, sinasabi nila, sanayan na lang daw. Mag-aalas 8 na ng umaga nang makapasok si Janiel sa istasyon. Si Janiel ay isa lamang sa milyong-milyong Pilipino na sumasakay sa mass transit bawat araw. Sa kabila ng dami ng mga pampublikong sasakyan, tila kulang na kulang pa rin daw ito para mabilis na makarating ang mga pasahero sa kanilang patutunguhan. Dagdag pa rito ang problema sa mahahabang pila at unahan ng mga pasahero sa pagsakay. Kaya ang ilan sa ating mga kababayan di maiwasang magreklamo. May time na biglang nasisira ang MRT, kadalasan nasisira sila. Tapos matagal yung patakbo sa ngayon. Hindi, kasi from here, wala nang MRT sa papuntang Alaba, kaya bumababa kami ayan. Kasi pag Magallanes, ang layo ng nilalakad. Ayon sa spokesperson ng National Convener ng Riles Network na si Sammy Malunes, malaking halaga raw ang nawawala sa ating mga Pilipino nang dahil sa pagkaantala sa trapiko. Bawat nawawalang oras sa mga commuters ay pera ito na nawawala din sa kanila. Yung kahit sa mga simpleng empleyado, counterproductive ngayon. Bago siya makasakay ng train, yung 1.5 hour niya, magkano na yung nawawala sa kanya? Ilang milyong tao yan? 500, kalahating milyon. Sa palagay natin, 50 pesos bawat oras. Magkano na yung nawawala sa kanya? Yung economic value ng bawat hinuhold mong pasahero. Mahigit 700,000 pasahero ang naseserbisyohan ng Light Rail Transit 1 bawat araw, kumpara sa 200,000 pasahero na sumasakay sa mga bagong coaches o bagon ng LRT2. In case of emergency, hindi mo matatanaw sa loob kasi balot na. Ayon kay LRT spokesperson Hernando Cabrera, madalas daw magkaproblema ang LRT1 na tumatahak mula Baclaran hanggang Monumento at Roosevelt hanggang Balintawak. Anya, bunsod na rin ng kalumaan ng mga ito. We have to always remember na ang Line 1 is 30 years old na. Pinatayo natin ito 1980s pa. So, mahigit 30 years old na yan. So, pagkaluma ang systems mo, comes mga problema. Subalit ayon kay Cabrera, inumpisahan na raw nila ang rehabilitasyon at upgrading ng LRT1. Kung makikita natin, may gumagawa dyan, yung project na yan, nag-start sila ngayong month, yun yung start na ng ating rail rehabilitation project. Papalitan natin yung relays ng Line 1. Yung relays ng Line 1 is 30 years old na yan. Ganon din, kung makikita natin sa relays, may mga kable dyan sa taas, may mga poste yan. So, yung mga poste na yan, 30 years old na rin. So, kinakalawang na rin yan. So, kailangan na rin palitan. At dahil sa gabi lamang maaring gawin ang pagsasaayos sa mga tren, aabot daw ang pagkukumpuni ng 2 taon upang hindi maapektuhan
ang kanilang pang-araw-araw na serbisyo. Sa kasalukuyan, mayroong 140 coaches o bagon ang LRT-1. Meron tayo niyan is 140 na bagon. Minus kaagad ng isa kasi ito yung nabomba noon, yung year 2000 nagkaroon ng bombing incident. So 139 na lang. And then halos mga more or less mga 10 naman, ito na yung mga talagang heavily dilapidated na ng mga tren at ginamit na rin na parang pinagkuhanan namin ng spare parts para mapatakbo naman yung iba. So we have more or less about mga 20 plus na remaining ng mga bagon na kailangan nating ma-rehabilitate at ma-upgrade. Dinepensahan din ni Cabrera ang mahabang waiting time raw ng mga pasahero bago makasakay ng tren. Ang minimum dyan mga 4 minutes. Kung minsan tumutukod ng mga 5, 6, 7. Pero on the average mga 4 minutes yan. Ang ideal sa international standard is mga 2 to 3. So okay pa naman tayo. Hinigpitan din daw ng pamunuan ng LRTA ang seguridad sa bawat istasyon sa kabila ng kawalan ng CCTV cameras sa loob ng mga tren. Meron tayong kakapkap sa security and then sa platform meron din tayo. And then meron tayong every now and then sumasakay sa tren na nagro-roam. Kaya lang kasi ang problema dyan, pag dinagdakan mo naman ng security guards natin, tataas naman yung cost natin. At kung minsan naku-question tayo ng BOA. Dahil sa tingin nila is masyadong marami. So hirap din tayo, we have to make a balancing act between yung dami at saka yung pangangailangan din. 12 hanggang 20 piso ang pasahe sa LRT. Pero magpapatupad daw ng dagdag pasahe ang LRT ngayong taon dahil mahigit 10 taon na ang nakakaraan mula nang huli itong magsagawa ng taas pasahe. Sa ngayon, on the average, we get mga 7 billion from the government annually to subsidize yung operations natin at saka maintenance. Pero actually, kung susumahin mo yan, yung kinikita namin araw-araw is eksakto lang yan to pay yung cost ng aming maintenance at saka operation. Eksakto lang yan, break-even. Bakit pinasubsidize pa kayo? Ang problema doon is when we need money para sa rehabilitasyon, upgrading, wala na kami. Samantala sa MRT, mahigit 560,000 pasahero naman ang sumasakay sa MRT bawat araw. 10 piso hanggang 15 piso naman ang pasahe rito kumpara sa 38 pesos na pasahe sa mga bus. Ang biyahe mula North Avenue Station sa Quezon City hanggang Taft Avenue sa Pasay umaabot lamang ng kalahating oras kumpara sa 1.5 oras na gugugulin sa matinding traffic sa EDSA. Ayon sa General Manager ng MRT na si Alvi Tangcol, bawat taon ay tumataas ang bilang ng kanilang mga pasahero mula 3 hanggang 5%. Pero mas malaki raw ang biglang itinaas ng bilang ng mga pasahero ngayong taon. Nung magsimula ang taon na to, as compared dun sa last year, nakakita tayo ng spike ng mga 12% ang increase. Kaya doon ang nagiging cost ng paghaba ng pila natin. Kaya tuwing rush hour, umaabot hanggang sa kalsada ang haba ng pila ng mga pasaherong gustong makasakay ng MRT. Bagay na patuloy na inirereklamo ng mga pasahero. Kailangan pumila ng mahaba, tapos yung time, syempre nagmamadali ka. Tapos pagdating mo pa doon, sobrang daming tao. Tapos syempre siksikan. So mahirap yung para sa akin kasi babae ako. Parang sa isang oras, dapat talaga yung biyahe ko. Pero dahil sa pila, sa sobrang haba ng pila, kailangan maging 2 oras na yung biyahe ko dahil sa MRT. Gumagawa naman daw ng paraan ng pamunuan ng MRT para masolusyonan ito. In-extend din natin ang operating hours natin. Na dati nagbubukas tayo ng 5:30 in the morning, ngayon 4:30 na tayo nagbubukas. Naglagay rin daw sila ng mga commuter welfare desk sa mga istasyon ng MRT para tumanggap ng reklamo mula sa mga pasahero. Nag-assign tayo ng tao dyan, ang tawag natin commuter welfare assistant, at naandyan din ang mga volunteers ng Red Cross. Tapos ito ang mga kawani natin na kumukuha ng lahat ng sabihin mo ng complaints, inquiries, or suggestions coming from the passengers. Aminado si Betangcol na kung ikukumpara raw ang ating MRT sa rail system ng ibang bansa, malayo pa raw ang ating kailangang biyahihin. Makikita mo ang mga istasyon, sobrang luluwag. Okay? Tapos talagang yung design, magandang tingnan sa mata. Ito yung design sa atin, hindi ganun kaganda.
Sa ibang countries nga, wala kang makikitang bumibili ng ticket. Lahat yan nasa vending machine. Sa ngayon ay mayroong 72 train cars ang MRT na tamang-tama sana para sa 320,000 pasahero bawat araw. Pero dahil umaabot sa mahigit 500,000 ang kanilang pasahero kada araw, kaya nagkakaroon ng pagsikip at mahabang mga pila. Maliban sa rehabilitasyong ginagawa nila sa kanilang mga bagon, ay nakapag-order na sila ng karagdagang 48 train cars na kanilang inaasahang madedeliver bago mag-2016. Nagpatupad din daw sila ng ilang pagbabago para lalong maging kaaya-aya ang pagsakay sa MRT. Inalis daw nila ang mga advertisements o karatula para hindi mukhang marumi ang istasyon. Isang passenger information system ang kanilang ipatutupad para maabisuhan ang mga pasahero tungkol sa oras ng dating ng mga tren. Nalagyan na rin daw ng Internet Protocol cameras ang 13 istasyon ng MRT. Para nakikita natin dito kung congested ba ang platform o hindi. Nakita ko rin natin, Quezon Boulevard or Kamuning, punong-puno na dun sa platform, magpapadala tayo ng skipping train. Okay? Tapos nakikita rin natin, kung let's say merong commotion, nagkagulo sa isang istasyon, matatawagan ka agad natin ng station supervisor. Plano din raw nilang maglagay ng passenger screen board para hindi malaglag ang pasahero sa riles ng tren. Magkakaroon tayo ng parang barrier. So itong barrier na to, nandito ang tren, nakasarado to. Kapag dumating ang tren, saka lang bubukas yan. So yung opening mo rito, sabayan doon sa opening ng tren mo. But I would love to take public transport. Mas madali. Kakatipid ka pa. And we're just near the main station. Oo. But I don't feel secure enough. Ang pruweba raw na progresibo na ang isang bansa ay hindi makikita sa pagkakaroon ng mga sasakyan na mga dating maralita, kundi ang pagsakay sa mass transport ng kahit mayayaman. In the guest room, then go sa kaliwa. Si Cherry Arellano Miñon ay laki sa Maynila at mula sa isang buena pamilya. Nang makapag-asawa siya ng isang Pranses, ay halos isang dekada siyang tumira sa Paris. Para kay Cherry, mas madaling mag-commute sa Paris kaysa sa magdala ng sariling sasakyan. Madaling mag-commute sa Paris kasi everything is timed. So pag maghahatid ako sa morning, mga 10 to 8, alika na, alis na tayo kasi 5 to 8 dadating na yung bus. Ngayon, pag na-miss mo yung bus, kasi peak hour yon, alam mo na after 2 to 3 minutes, may bagong bus na dadating. So you're never late. Nang bumalik siya at ang kanyang pamilya sa Pilipinas, ay hindi na makuha ni Cherry na sumakay ng pampublikong sasakyan. Eh kung ako nga dati nagda-drive sa Manila, tagal, everyday I would drive. That was my job. I was going all over. Ngayon, di ko na kaya mag-drive dito. Parang masyadong walang disiplina. Umaasa si Cherry na darating ang araw na magkakaroon ng malaking pagbabago at pag-unlad ng mass transportation sa Pilipinas. But I would love to take public transport. Mas madali. Kakatipid ka pa. Si Milot Valencia ay isa namang executive sa isang bangko rito sa bansa. Dahil sa kanyang trabaho, madalas daw siyang bumiyahe sa labas ng bansa. Hindi raw niya tuloy maiwasang ikumpara ang Pilipinas pagdating sa progresibo at maayos na public transportation ng ibang mga bansa. Kasi abroad, malinis yung mga train and it's efficient, people come and go. Pero dito kasi, yung pila magulo, siksikan masyado. Ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agreement, umaabot ng 2 bilyong piso ang nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas bawat araw dahil sa matinding trapiko sa Kalakang, Maynila. Batid ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang mabilisan at pangmatagalang solusyon sa tumitinding traffic sa Metro Manila, kung kaya't ilang hakbang na rin ang kanilang ipinatupad bilang tugon sa problemang ito. Ayon sa General Manager ng MMDA na si Corazon Jimenez, isang traffic management summit ang kanilang isinagawa upang alamin ang mga alternatibong paraan para paluwagin ang daloy ng trapiko sa Kalakhang, Maynila.
Ikaw ba ay magbibisikleta? Talagang lumabas yan? Ikaw ba ay maglalakad na lang? Ikaw ba ay magagamit ng ferry boat? Kaya nailunsad itong ating ferry boat sa Pasig River. O kaya kayo ay magsasama-sama sa isang sasakyan na lang. Imbis na 10 sasakyan, 10 kayo, baka pwede isang van na lang yan. Pinasinayaan na rin nila ang Southwest Integrated Provincial Terminal System sa may coastal area. Ito ang una sa 3 integrated bus terminal na itatayo sa Kalakhang, Maynila para ang ilang bus ay hindi na kinakailangan dumaan pa ng EDSA. Ayon sa MMDA, halos 1,000 bus ang nabawas sa EDSA dahil sa terminal na ito. There are 1,000 plus buses na nanggagaling po ng Cavite. At part of that is Batangas also, pero hanggang doon na lang sila sa terminal nga. Aalisin na rin daw ang mga terminal ng bus sa EDSA para hindi na makaistorbo sa daloy ng trapiko. At regular din daw ang kanilang isasagawang spot checks para mahuli ang mga kolorum na bus. At tinatarget namin na talagang pagbubutihin pa namin ang panghuhuli ng mga kolorum. But of course, part of this is LTFRB. Yung pong kinakancel na yung mga prangkisa nila dahil nakikita na silang kolorum sila. Nakatakdang dagdagan din ng MMDA ang kanilang mga CCTV cameras sa mga major intersections para mahuli ang mga traffic violators. Mahuhuli na siya. Kasi yung plate number niya, yung plate numbers po nila nakikita na namin. At ngayong Abril, muling bubuhayin ng MMDA ang ferry boat ride system sa Pasig River. Ito ang isa sa mga ferry buses ng MMDA dito sa Pasig River. Nanggagaling ito sa Plaza Mexico sa Maynila patungo sa C6 sa Taguig. Nakaka-8 trips ito sa isang araw at inaasahan nilang mahigit 150 pasahero ang maisasakay nito bawat araw. Ang target nila, mga estudyante dahil itong ferry bus ay tumitigil sa mga terminals na maraming mga universidad. Ayon sa MMDA, nagsisimula raw ang pagbabago sa pamamagitan ng disiplina at edukasyon ng bawat motorista. Ito ang MMDA Children's Road Safety Park. Dito tinuturuan ang mga bata patungkol sa traffic rules and regulations at road safety para habang bata pa lamang sila ay matuto na silang sumunod sa batas trapiko at maging maingat para makaiwas sa mga sakuna. Dito sa parke na matatagpuan sa Adriatico sa Maynila, makikita ang mga miniaturized o pinaliit na mga infrastruktura gaya ng pedestrian lanes, footbridge at tunnels. Yung mga bata naman ang ating hinuhubog sa tamang gamit ng daan, following the rules and regulations correctly. Kasi for their safety rin, maraming nasasagasaan na bata dahil sa maling interpretasyon nila. Ayon kay Secretary Abaya, nakikita raw niyang ugat ng problemang ito ay ang hindi tamang pagpaplano ng ating rail system. Napakamaling disenyo ng train system kung pinagbuboost mo yung pasahero para lang lumipat sa isang sistema. Ang mahalaga dito yung interconnectivity. Kamakailan ay inaward na ng pamahalaan ng pagpapatupad ng Single Ticketing System o Automated Fare Collection System sa AF Consortium sa pangunguna ng Metro Pacific Investments Corporation ni businessman Manny Pangilinan at ng Ayala Group. Ay kay Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya, mapapaikli nito ang oras ng pagpila ng mga pasahero sa pagbili ng ticket. Nakikita raw niyang ugat ng problemang ito ay ang hindi tamang pagpaplano ng ating rail system. Napakamaling disenyo ng train system kung pinagbuboost mo yung pasahero para lang lumipat sa isang sistema. Ang mahalaga dito yung interconnectivity para kung bumiyahe ka sa isang mode, kaagad kang nakakalipat sa ibang mode para mas mabilis kang makarating sa iyong paroroonan. So, mahalaga dito na yung pinag-iisipan ng husto na yung kaligtasan at
convenience ng pasero ay ma-attain natin. Pansamantala daw na maglalagay ng mga common station sa pagitan ng MRT-3 at LRT-1 para di mahirapan ang mga pasahero lalo na ngayong tag-init. Dahil kung tingnan niyo po yung dulo ng LRT-1, bagamat nakadikit, ay hindi nakakalipat yung pasahero ng kumbinyente sa MRT-3. Bumababa sa bus, magbubus pa bago sasakay. So, may common station para pagdating ng LRT-1, halos dikit na siya sa MRT-3 train para madaling makatransfer ang pasahero ng LRT-1 sa MRT. Marami pa raw planong ipapatupad ang pamahalaan upang mapabilis at lalong mapaginhawa ang paglalakbay ng bawat Pinoy. Sa LRT-1, may proyekto na extension sa Cavite. Ito yung pinakamalaki sa DOTC na hopefully maibid na namin by end of this month. May extension ng LRT-2 papuntang Masinag at saka Antipolo para i-serve yung eastern part ng Metro Manila. Ang MRT-7 ay malapit na pong umpisan. Yan po yung magmumula dyan sa SM Trinoma area, puntang Commonwealth, paakyat ng San Jose del Monte. So ito yung unang rail system na aakyat sa northeastern Metro Manila. Sa ilang mga bansa, ang mga lupang dinaraanan ng kanilang rail system ay binibili ng pamahalaan para mapakinabangan ang pagtaas ng value nito. Ngunit ayon kay Abaya, mahihirapan daw ipatupad ito sa Pilipinas. Unfortunately, ang Maynila ay isang napakamatandang syudad. And maski anong point dito maglagay ka, private sector nang ang may-ari. And given yung ating expropriation system at judicial system, kapag yun ang gagawin mo, halos baka hindi ka na makapag-build ng tren dahil naiipit sa korte yung issue on paano kinukuha ng gobyerno yung mga lupa. Dito sa Pilipinas, mayroong 300,000 kilometrong kalsada. 73% dito ay hindi pa sementado. Kakaunti ito kumpara sa ibang mga bansa sa Asia. Ang kabuang haba naman ng ating mga tollways ay 300 kilometro pa lamang. Ang Manila North Tollways Corporation o MNTC ang siyang nagpapalakad ng North Luzon Expressway na siyang kumukonekta sa Metro Manila at Central Luzon. Mahigit 80,000 sasakyan ang dumaraan dito araw-araw. At may ilang nakapilang expansion projects na rin daw ang MNTC upang higit pa nilang mapabuti ang kanilang serbisyo. Ito ang Segment 9 project ng Manila North Tollway Corporation. Idudugtong nito ang NLEX at ang MacArthur Highway sa Valenzuela City. Isa lamang ito sa mahigit 40 bilyong pisong expansion project ng MNTC na inaasahang matatapos sa 2016. Ayon sa presidente ng MNTC na si Rod Franco, malaki ang mababawas sa travel time ng mga commuters kapag natapos na ang proyekto. Gumawa kami ng bagong Cloverleaf dito sa NLEX. Ang tawag namin dito Smart Connect Interchange. Yun ang naging interchange na nagdugtong sa NLEX at nabigyan kami ng pagkakataon na gumawa ng bagong extension papunta sa Mindanao Avenue, palabas sa Quezon City. Nakikita niyang malaking tulong din daw ito sa truck ban na ipinatutupad ngayon sa Maynila. Ang inaasahan natin mangyayari kapag natapos natin itong proyekto na to, dahil ang expressway mo nakatutok na sa pier, sa port area natin, mawawala na yung truck ban dahil sa expressway po wala namang truck. Ngunit ang dapat daw abangan, ang pagbubukas ng kanilang ipinanukalang elevated expressway na magdurugtong sa NLEX at South Luzon Expressway. Mula sa C3 sa Caloocan, gagawa tayo ng elevated na expressway, papunta tayo sa Santa Mesa, sa may PUP sa Santa Mesa. Doon naman sa PUP, sa may PUP campus sa Santa Mesa, doon naman matatapos din yung karsada na gagawin naman ng Skyway, magdudugtong sa Skyway hanggang doon sa Santa Mesa. Kaya mangyayari, pag natapos ang aming connector, pag natapos din ang gagawin ng Skyway na extension, magkakaroon na tayo ng seamless na connection ng
SLEX at NLEX. Kapag nasimulang ipatupad daw ang proyektong ito, magiging 15 minuto na lamang ang biyahe mula sa SLEX patungong NLEX dahil hindi na kinakailangan pang dumaan ng mga sasakyan sa mga city roads. Kung maaprubahan daw ito ng pamahalaan, ay masisimulan na ang construction sa darating na Hulyo at matatapos ito sa loob ng 2 taon. Ngunit aminado si Franco na hindi ganun kadali ang pagpapatupad sa proyekto. Marami raw kasi ang masasagasaan sa oras na simulan nito. Hindi po ganun kadaling gumawa ng karsada sa city, sa Metro Manila. Kasi ang daming mga karsada kang madadaanan, and then mas mahirap nang kumuha ng lupa na paggagawa ng kalye. Kung may mga bakante man na lupa, kung minsan may mga informal settlers pa. Kung minsan, hindi naman settlers, talagang may tatamaan na talagang private na mga property, kailangan bayaran ng wastong compensation, natatagalan ang proseso. Problema din daw ang hindi pagtupad sa hanay ng pamahalaan sa napagkasundo ang schedule ng toll fare increase. Private sector na namumuhunan tayo, mayroon tayong mga nagpapautang sa atin, mayroon tayong mga investors. Lahat sila umaasa na naglagay sila ng pera sa negosyo, mayroong return na babalik sa kanila. Ito rin ang nakikitang problema ni Isaac David, dating pinuno ng South Luzon Expressway at ngayon presidente ng MTD Philippines. Nag-invite tayo ng investors from other countries. Ginawa nila in good faith yung proyekto. Pagkatapos, hindi sila makasingil para ma-recover yung investment nila. Buti na lang na yung administrasyon ni Presidente Aquino were sensitive enough to nakita nila malaking problema yon. So, buti naman at napayagan kaming makapag-singil na ng as agreed dun sa toll rate. Sa ngayon ay kabilang ang Malaysian firm ni David sa magbibid para sa LRT-1 Extension Project. Balak din nilang magbid para sa Cavite-Laguna Expressway. Gayunpaman, malaking issue daw ang pagpapaalis sa mga informal settlers sa 2 kilometrong sasakupin ng proyekto. Yung last 2 kilometers, ay hindi pa po dahil squatted po siya ng informal settlers. 2,500 squatter fund. Informal settlers, Sa amin, hindi po kami pwedeng mag-risk na mag-bid o mag-umpisa kung yung right of way hindi nakahanda. Kailangan po siguro talaga magkaroon ng talagang political will to clear up the right of way. Sa akin, yun ang objective dapat natin, na lahat, mahirap, mayaman, freely, conveniently makakasakay ng public transport natin. Gusto ko, ito ay pag-aari ng gobyerno, magbabayad ang tao, reasonable, at pag ang pambayad dyan ay i-maintain at i-expand pa sa iba pang mga pangailangan. Gusto ko makita maraming routes. And I believe nagbi-build na sila ngayon eh. So, I'm excited about that. Magandang development yon pag nabuo na yon. So, maraming routes, first of all. And then, cleaner and safer buses. Kasi, kahit hindi naman kailangan maging executive ka o mayaman ka para sumakay ka porke malinis. Everybody deserves clean and safe environment or transport system. Ang developed country is not a place where pati mahihirap may sasakyan, kundi it is a place where yung mga mayayaman sumasakay ng public transport. Yan daw ang pinaka-advanced na country. So, sa akin, yun ang objective dapat natin, na lahat, mahirap, mayaman, freely, conveniently makakasakay ng public transport natin.
kailangan namin makita ng gusto is yung commitment ng gobyerno na sundin naman yung kanilang duties and obligations na sa kontrata namin. Halimbawa, kung nakalagay sa kontrata na itong right of way ng project na ito, kailangan ng i-deliver ng ganitong petsa, sana naman ma-i-deliver ng ganong petsa. Kasi nasisira yung confidence ng private sector partner kung hindi nasusunod yung pinagkasunduan. Ito'y malalaking at komplikadong mga transport systems na dapat pag-aralan ng mabuti ng ating pamahalaan na naintindihan din natin mabuti. Minsan ang nakikita rin, naiisahan tayo, naiisahan ang pamahalaan, naiisahan ang taong bayan. So, naging maingat ngayon ang ating pamahalaan na siguraduhin naiintindihan natin yung ating pinapasukan. So, in that way, tingin ko mas magagandang proyekto ang magagawa natin. Maraming mga hamon na kinakaharap ang ating bansa pagdating sa mass transportation. Lahat ay apektado sa pagpapatakbo ng sistema ng ating transportasyon. Ngunit kinakailangan na raw ipatupad ang pagbabago. Inaasam-asam ng riding public na maging mas kumbinyente, mas mabilis at mas ligtas ang paglalakbay. Kailangang masusing pagtuunan ng pansin ng mga kinauukulan ang pagpapabuti sa serbisyo ng mass transportation. Mahalagang isaalang-alang ang mga pangangailangan ng mga investor para maengganyo silang maglagak ng puhunan dito sa bansa. Kailangan ding sumunod sa mga patakaran ng pamahalaan ng mga bus operators at maging bukas sa pagbabago para maisaayos ang sistema. Ang mga mananakay naman ay kailangan maging disiplinado at magkaroon din ng konting pasensya para maging maayos ang pagsakay ng lahat. Sana'y agarang maging progresibo ang sistema ng ating transportasyon para maluwalhati ang pagtahak sa daan ni Juan. Ako po si Veronica Baloy Jimenez at ito ang The Veronica Chronicles.